Nasolo flight tuloy. Ragas yan eh. No, bala ko talaga kasama na. Good morning. Hello everyone. Welcome back to my vlog. Yan, mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-BSK. Yan, good morning. Bagong umaga. May bagong pag-asa. Yan mga ka-BSK. Yan, dito po tayo, Joy's Farm. At yan po. At medyo makulimlim. Yan. Ang araw ngayon. Yan, ang ating bukid na rotor na pero walang magtatanim. So hindi kami makakita ng available na magtatanim. Ang problema yung caretaker natin walang hilig. Hindi So wala. Kung andyan lang tayo kahit ako mag-isa matatanim ko yan eh. Yan. Dito tayo sa Joy's Farm. Ayan po yung ating mga manok. Marami na po sila. Marami na tayong napapisa. Nadagdagan na. Yung iba maliliit pa. Andun pa sa brother natin. Pagka kompleto na, nagkapakpak na, saka natin papakawalan para medyo nakakalipad na sila. May laban-laban na silang tumakbo. Parang ganun. So, yan. Yan natin yung mga manok. Marami na sila sa loob. At meron pa tayong mga sisiw. At meron pa rin tayong mga iklog na hinihintay na mag-hatch. Yan. Kaya patuloy lang para at least dumami yung ating mga manok. Para pag uwi ko, matikman natin yung tinolang native. Yan ang ating inaasam. Tinolang native, saka adobong manok. At yan. Inuumpisahan na yung ni Jason, yung ating binil. Yan. Yan po yung style niya. Kahit hindi niya po pinaliwanag sa akin. Ayan, sabihin ko po sa inyo. Naglatag po siya ng binil sa pinulik. Yan sa pinulik. Nilatag niya po ng patihaya. Pagkatapos binuhusan niya po ng rugby. Sa kanya po in-squeegee yung rugby para hindi po masyadong makapal. In-squeegee niya. Yan, nilagyan niya muna ng mga rugby. Lahat ng nilatag niya po dyan. Lalagyan niya po ng rugby yan. Ayan, kasi yung rugby kailangan ikalat mong ganyan. Pagkatapos wag mong idikit agad. Kailangan medyo medyo patutuyuin mo lang ng konti. Yan ang style ng rugby. Paglalagay ng binil ganyan. So, squeegee mo siya para pantay yung paglagay mo ng rugby. At hindi makapal
at hindi naman sobrang nipis. Yung katamtaman lang na ano, na napahiran mo ba? Ganun, napahiran mo na yung tamang-tama lang yung pahid mo. Tapos yan, medyo pag napahid mo na, medyo ilang segundo o ilang minuto lang na medyo papatuin mo ng konti. Yun, saka mo ngayon pipikapin. Yun, itihaya mo na, yun na, ilagay mo na sa flooring, didikit na. So yun, basta't mayroong certain minutes, parang totoo lang magdadry ba siya ng konti, yun, yun ang madikit. Hindi yung pagka-apply mo pa lang, ididikit mo na. Hindi, kailangan magkaroon siya ng makahinga siya. So, yan. At nilalatagan na niya. Talagang Lagyan niya ng rugby. ready na. Dinidikit niya dyan. So, yan. Almost dito na agad yung ano tapos na yung, dapat ako muna isang pwesto rito eh. Ayan na po siya. Dapat ako muna. Malinis na. Ayan po. Medyo green po siya. Ayan. Kasi dapat light blue sana. Tapos na isang kwarto. Ang problema, walang available. O order pa tapos sobrang mahal, doble ang presyo. 'Di ba? 'Di ba? O order mo lang doble presyo porque wala silang stock. Pareho lang naman ng binil, magkaiba lang ng kulay. Ay dito na tayo sa green. Maganda naman. Pareho lang sila ng light blue. Ayan. So, ayan. So, kaya ang kinuha natin, green. Ayan. Yung pong nakita yung blue na yan, ano po yan? Semento po yan. Semento po yan. So, yung isang kwarto blue, yung isang kwarto green. Yung green cement, saka blue cement. Apply po dyan. Ayan. Ang problema ka, yun nga po, nasira yung flooring. Tulad niyan, natalsikan din ng mga pintura. At tapos yung unang-una, na-grind naman ng magagaling na mason. So, Ito kahit nasira. hindi ka na magkutsun yan, Lalagyan natin ng binil. So, yan, si Foreman Jason ng Koreano Builders. Yan, siya po yung gumagawa at tinatapos na lang po niya. Kasama po yan sa package deal namin. So, yan, tinatapos niya po. Malapit na matapos yung isang kwarto. Yan, tapos lipat siya sa kabilang kwarto. Ito kagandahan sabi nila rugby lang Ngayong katapat. araw na to, mga dalawang Ito kagandahan kwarto sabi nila. matatapos niya. Yung Yan. rugby lang katapat, hindi mo na Tapos kailangan bukas, natin. Hindi mo na kailangan ng level bar. Gagawin niya yung repair. Yun. Hindi niya muna lalagyan ng binil yung living room. Hindi mo niya lalagyan ng binil yun. Tatapusin niya muna yung repair nung bathroom. Kasi naglagay ka ng shower, pumutok yung tubo. Yun, binakbak yung wall o nadama yung tiles. Buti dalawang tiles lang ang nasira pero naikabit yung shower. So yun ang gagawin niya bago niya lagyan ng binil yung living room. Kasi dadaanan niya, ayaw niyang madumihan. Kasi yun nga, kailangan tapos na lahat bago nilagay yung binil para hindi madumihan. Yan. Ayaw niyang i-turn over yung bahay ng niya. Yan si Koreano Builders, Jason. Kung meron po kayong papagawa, message niyo lang po ako at i-relay po sa kanya. Yan, magaling siyang gumawa, lahat alam niya. At yun, yung mga tropa rin siyang kahit ano, meron siyang mga tao. So, pintura, welding, mason, carpentry, cabinet,
Yan. Ah, ano, meron siyang ano, so-solve yung problema nyo. So, message lang po kayo kung meron kayong ipapagawa about repair or yung ano, papatayo. Yeah. Gumagawa siya ng bahay. Yeah. Kahit na second floor pa, third floor pa, kayang-kaya nyo lang gawin. So, yun po. Yan siya. Tatapusin niya po yung 2 kwarto. Yan. Sa binil. Yan. Para, yan, magawa niya na yung repair do sa labas. Tapos yun. So, mga ilang ano na lang sila, days. Tapos na sila dyan. Tapos, mag-usap kami kung papagawa ko pa yung railing. Dapat ako na yung gagawa kaso nakikiusap siya, so tingnan natin. Kasi ano na tayo sa budget, over budget na tayo. So yan, mag-usap kami pag natapos na lahat yung ginagawa niya. Ang gusto ko lang naman kasi ano, mabilis at finish ang trabaho. Yan. So, yan, mag-uusap kami pag natapos na po. Okay? So, yan. Nag-ano siya. Naglalagay na naman siya uli ng ano, ng binil dun sa ano, sa pinulik para lagyan niya ng rugby. Yung nilagay niya kanina, yun, naidikit niya doon sa ano, sa kwarto kasi kailangan idikit na kasi pag na sobrang dry din hindi na didikit. So yan, meron pong ano yan, meron pong oras para idikit mo agad. At hindi mo rin pwedeng idikit kung ka-apply lang ng rugby kasi hindi po matutuyo na matagal bago matuyo. So kailangan medyo papahiyang mo siya muna bago mo idikit. So yan, nagkakamada siya uli. At mamayang konti, update naman natin yung swimming pool. Nalagyan na ng hagdanan doon sa loob. So, konting kembot na lang at mapipinis na lahat. Then, mag-a-apply na ng epoxy paint. Ayan mga ka-BSK, itur ko po kayo doon sa swimming pool. Tara po. A few moments later. Ayan mga ka-BSK, dito tayo sa swimming pool. Ayan na po yung update ng swimming pool. Ayan. Ayan na. Ayan po yun sa ano, loob yung hagdanan na nilagay nila. Tapos yung, yan, nag-tapping na po sila dyan sa, yan sa gitna. Kita nyo, ano na, naka-drop down na ng maganda yung ano, yung flooring. At yung tubig dire-diretso na doon sa ano, sa drainage ng sa drain, pan-drain ng ano, pag de-drain yung tubig. Dati po yung unang gumawa kasi yun, masyadong malalim yung gitna. Hindi namin alam gaano kakapal yung nagawa doon. Parang nahirapan sila yung in-explain ko sa kanila na drop down, hindi nila madali. So napakasimple lang naman yun kasi iniisip nila halo, maraming tubig, malabnaw, hindi mo magagawa yon. So pwede mo namang ano pwede mo naman na hindi pa kalabnaw. Unang buhos mo labnaw, tapos yung ihalo mo, wag mo pakalabnaw para maiporma mo siya. Ganun pa rin ang sistema nun. Ganun pa rin ang sistema. Kasi nakahalo na yun. Ayan mga ka-BSK. Ayan, naghahalo siya ng ano, ng ano, pambuhos po dun sa ano, sa pasimano po ng pang kids. A few moments later. Ayan mga ka-BSK. Hapon na po. Kaya ayan, dito po tayo sa ano ngayon, mga alaga. At medyo hapon na po. At ayan, papakainin na ni Jolar yung mga alaga, manok, baby, yan. Kaya ano, medyo
hindi masyadong malakas yung hangin ngayon. Pero bababa pa rin niya yung lona para hindi malamigan yung mga kambing. So, ayan na po si Jolar. At sinosurvey na yung ating mga alaga. Tapos, sinong lalagyan niya ng mga pagkain. Tapos, sosurvey niya, titignan din niya yung mga nangingiklog. Nangingiklog na bibi, gansa, pabo. Tinitignan niya po kung meron ng nag-hatch, yung napipisa yung mga iklog para mailagay dun sa brooder natin, yung merong ilaw para dun natin papalakihin hanggang magkaroon ng pakpak bago natin ipakawalan. So ayan, tine-check niya po yung pugad. Titignan niya kung nagpipisa na yung mga iklog. Yan. So yan, tinitingnan niya po everyday. Yan, para kasi mahirap na maunahan ng mabait yung mga daga. Pag naamoy yan, bagong inuupa kami na. So sayang. So kaya kailangan maunahan natin. Pag nagpisa na, yan, pinapadampot ko na agad sa kanya, pinapalagay ko na agad dun sa kulungan ng mga sisiw para doon sila magpainit, merong ilaw doon. Yan, ganun ang ginagawa namin, kaya po nakapagpapisa na po na marami na kami napalaki ng mga sisiw. So ganun pa rin ang gagawin namin. Kaya pag uwi ko siguro, yun, gagawa ko ng kulungan pa ng sisiw para marami tayong maalagaan. At magbi-breed pa rin tayo ng ibang mga manok. Yan, magaganda. Ayan mga ka-BSK, hapon na rin po. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Ayan, thank you for watching. Ingat po kayo dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.